Ngayon, pinagtatanggol mo pa si Kibuloy. Paano naman po yung karapatan ng mga kababaihan na di umano'y biktima niya? Paano naman ang karapatan ng maliliit na di umano'y biktima niya na dating membro? Hindi po niyo nakikita yon. Ang sigaw niyo ay due process, ay lahat namang due process, lahat ng pagkakataon ay binigay na kay Kibuloy. Hindi yun ang due process. Ang due process sa korte. Hindi ka ba nagre-research, Abe? Ilang beses nang sinabi ni Robin, sinabi ni Pastor Kibuloy, sinabi ni Tatay Digong, wag sa Senado, wag sa Kamara, dalahin sa korte. Hindi ka nagre-research? Anong klase kang vlogger? Jesus. Mag-research ka. Andun ang due process. Kasi doon, may karapatan maghusga ang husgado. Kaya nga husgado eh. Ang Senado, walang karapatan maghusga yan. EPS lang. Kaya ka nasasabi ang mahina logic mo eh. Oh, buti pa si Rayo Carlos, paulit-ulit sa Korte, Abe, Korte, Senate can't give you justice. Ano ka ba? Tanga o nagtatanga-tangahan? Nagtatanong lang po tayo, ha? Sabi ni Opinion lang, dati galit yan kay Ontiveros. Oo nga. Ito naman, kung asaan ang Agos, sabi dito, dati galit yan kay Ontiveros, when the price is right, pasok si Mike Abe. Kung asa ng Agos, nandoon eh. Dati okay siya kay Duterte. Dati okay siya kay Isko. Tapos binanatan si Duterte. Tapos binanatan si Isko. Oh. Ngayon wala nang maling nagagawa si Marcos. Ano ba yun, Diyos? Hindi kami kahit papaano, pinipuna namin si Tatay Digong, pinupuna rin namin si BP Sara. Kahit nga si Kibuloy na pinopromote namin, pinupuna pa rin namin. Sabi, Diyos nito kasi. May mahirap din talaga maging Diyos ang alam nyo na. Marami ng hearing na siya inimbitahan sa Senado at Kongreso, ayaw niyang kilalanin ang mga invitation at subpoena. Kaya umabot na. Tapos ang inyong sinasabi, Tigas ng ulo na huwag gipitin, bigyan ng justice for Kibuloy. Paano yung katarungan ng biktima? Dapat justice for all. Alam mo yung katarungan, ito yung pinakamalay nila. Ontiveros, Abe, makinig kayo. Hindi nyo kayang bigyan ng katarungan kung totoo mang meron siyang namolesta dyan. Bakit? Kasi yung hearing dyan, yung pagdinig dyan, ay para lang kayo makagawa ng batas. Walang karapatan si Ontiveros, wala kang karapatan, Abe, walang karapatan ang Senado, walang karapatan ang Kamara para sabihin kung tama yung witness o mali si Kibuloy or tama si Kibuloy, mali yung witness. Wala silang karapatang humusga. Hindi nyo makukuha ang katarungan sa Senado. Ano ba, Abe? Kung hinahanap nyo katarungan sa korte nyo, wala silang kaya nga sa akin, kung totoo mang nagahasa at naalipusta yung mga yan, lalo nyo pang ginagahasa. Hindi ko sinasabing totoo nga, for discussion purposes lang. Bakit? Pinaparada ninyo. Pinapakalkal ninyo, masakit na nga yung nangyari kung totoo man. Kung totoo, talagay ko, peke eh. But just in case, kung totoo man, lalo nyo silang ginagahasa. Bakit? Sino makikinabang dyan sa hearing na yan? Di si Ontiveros. Makikinabang ba yung yung biktima? Hindi. Walang pakinabang. Hindi mo kayang bigyan ng katarungan yan sa Senado. Hindi naman korte yung Senado. Abe, hindi mo alam yun. Paano ka naging vlogger? Paano ka naging political vlogger? Hindi mo alam yun. Katanga naman nito. Halimbawa, sige. Sasabihin ni Ontiveros, ay, naniniwala ko, totoo yung sinabi ng mga witnesses. Dismiss. Anong gagawin niya? I-recommenda pa rin niya sa korte. Kasi wala silang karapatan. Diretso na sa korte. Gusto nyo lang gawin itong trial by publicity. Alam mo kung bakit, Abe? Bitter ka.
Bitter ka. Sa tagal mo sa SMNI, ngayon, vlogger ka na lang. Panektay-nektay ka pa, vlogger ka lang naman. Hindi ko po minimaliit yung vlogger ha. Kaya lang kasi para siyang bumaba. Oh, hindi niya na maiwan yung pagiging broadcaster, panektay-nektay ka pa. Di ba hindi bagay? Tapos wala namang kukote. Sayang yung necktie. Inuna mo kasi ang yabang. Sa totoo lang. Mayabang ka. Hindi ka ata naturuan eh. Kung ayaw mo sa boss mo, you exit gracefully. Ang tawag doon, graceful exit. Yung exit mo mali, Brad. Kahit saan mong dalahin. Palagay ko kahit dalhin mo sa boss mong si Marcos, sasabihin niya mali ka. Hindi graceful exit yon. Dapat nga maghingi ka ng dispensa kay pastor. Humingi ka na ba ng dispensa o mayabang kan talaga? Gusto mo lang talagang pag-initan. Hindi ito issue ng mabigyan ng walang katarungang mangyayari sa Senado. Tandaan mo, Abe, papaliwanag ko sa'yo mabuti ha. Meron tayong 3 branches. Ang executive, yan ang mga presidente, secretary, legislative, yan yung Congress, sila yung tagagawa ng batas. At judiciary, hiwa-hiwalay po ng trabaho yan. Judiciary lang ang may karapatang humusga, wag tanga. Hindi mo alam. Ay, sana doon sa mga political vlogger, ha? Mike Abe, ba't hindi mo i-consider, i-discuss yung Tito Vic and Joey? Yan ang hot na hot ngayon eh. Oo, ang dami niyan. Mga Tito Vic and Joey vlogger, tapos sumusunod. Andito na rin sa political. Palagay ko, Tito Vic and Joey ang i-discuss mo. Baka tamaan mo eh. Kasi parang mali talaga yung diskarte mo dito sa politika. Try mo. Meron daw bagong chismis ngayon ng Tito Vic and Joey. Oo. Sabayan mo yung ibang vlogger na pipitik-pitik sa Tito Vic and Joey, tapos pipitik sa politika, tapos nakita nila, ay, binanatan ko si Pastor Kibuloy. Dumami views ko. O, binanatan din si Pastor Kibuloy. Pansin nyo yung mga TVJ vloggers? Pansin nyo? Wala na, sub-sub na sila eh. May sumausaw na isa, pinitik si Pastor Kibuloy, tumaas ang views. O lahat sila ngayon, pipitikin si Pastor Kibuloy. Bakit? Utu-utu yung mga viewers nila eh. Real talk po. Utu-utu. Di syempre, anong gagawin ng vlogger? Pipitikin nila ng pipitikin si Kibuloy. O, iwan na nila si Tito Vic and Joey. Wala nang views dun eh. Pero yung utak mo, pan Tito Vic Joey, Tito Vic and Joey vlogger, punta ka na doon. Punta ka na. Oo. Alam nila yung iba, oh. Di ba? Di, totoo naman eh, di ba? Ganon yun eh. Nandito na ngayon yung mga Tito Vic and Joey vloggers, pinipitik na si Kibuloy. Andun kasi yung views. Ay, Pastor Kibuloy, sikat ka na talaga ha. Oo. Yes eh. Ang galing ni Pastor Kibuloy. Bumubuhay ng patay. Oo. Bumubuhay ng patay si Pastor Kibuloy. Yung patay na channel ngayon, pitikin nyo si Pastor Kibuloy. Putok kayo. Kaya ang dami tuloy nakikisawsaw eh. Ang galing mo talaga. Ang galing yung dalawa ni Tatay Digong. Una, sinimulan niya ni Tatay Digong eh. Yung patay, binuhay. Patay na channel. Ay, nagsalita si Tatay Digong. Bangag, bangag, bangag. Ayun, pinitik. Pang! Pinitik si Tatay Digong. Ayun, buhay na naman yung channel. Tapos, namatay sila ulit kasi tumahimik si Tatay Digong. Di balik na naman sila sa TVJ. Balik na naman. Tito Vic and Joey na naman ang binablog. Di ba? Tama ako, tama-tama. Ngayon, mainit si Kibuloy. Si Kibuloy ang binabanatan. Trinay nila. Sinubukan nila. Sabi siguro ni Pastor Kibuloy, buhayin ang patay! Yan, nabuhay yung mga patay. Yung mga patay na channel, pinitik nila si Kibuloy. Nung pinitik ba, tumaas ang views. Yan. Ngayon, naaraw-arawin ka Kibuloy kasi binuhay mo yung patay eh. Bumubuhay ng patay to si Kibuloy. Di ba? Di ba, Densi? Tama-tama. Babay na, Tito Vic and Joey.
Ayaw na nila sa'yo. Pitik-pitik na sila kay Kibuloy. Hoy, yung utak mo, pan Tito Vic and Joey, punta ka na doon. Hindi, ayaw niyong balikan si ano? Sino yon? Yung marami ring umangat doon eh. Yung Peking Marcos, anong pangalan nun? Oh, yan din yung mga ng Tito Vic and Joey. Ano yun? Bumalik na yung Peking Marcos. Yun na kaya i-vlog mo, Abe. Ayun, si Leo Marcos, si FLM, balik na, oh. Oh, di ba? Yun yung palitan lang yun, FLM, Tito Vic and Joey. Bumalik na ngayon si FLM, balik ka, mag-FLM ka na rin. Pagkatapos, pag naglaylo yung issue kay Kibuloy, tingnan nyo to, sasabihin ko pag naglaylo yung usapang Kibuloy, kasi lumakas yung usapang Kibuloy, kasi may mga pinapuntang vlogger sa Davao. Kaya nag-create ng ingay yan eh. Ang daming ang nagalit. Di syempre, pitik din sila. Nabuhay yan. Pero pag laylo niyang issue dito kay Kibuloy, pipitik ulit yan. Tatry nila Tito Vic and Joey. Pag wala, pupunta yung FLM. Pustahan tayo. FLM yan. Ay, nako. Tuloy tayo, Abe. Justice for victim, justice for akusado. Yun. Yan po yung batas eh. Vice President, di ba? Abogado po kayo. Alam po na yun. Hindi naman nagmamagaling tayo. Pinapalaala ko lang. May karapatan. Konti pa. Daldal ka pa kasi mag-8 minutes na eh. Yan ang gusto niya, paabuti 8 minutes. Ako bilang Pilipino, bilang vlogger, bilang newsman. Yun! Bilang vlogger na siya, bilang newsman. Hindi na po, vlogger. Tanggalin mo na yung necktie mo. Nasa bahay ka lang, naka-necktie ka. Ay, nasa bahay, naka-necktie. FLM, ayan, TVJ, FLM, doon ka na lang. Magpalaala sa mga baka nakakalimot. Marami po kasing issue na inaasahan at pinakikiramdaman ng taong bayan kung kayo ay anong inyong posisyon. Pero kitang-kita po tahimik. What is your favorite position? Tahimik kayo sa issue ng karapatan ng mga biktima ni Kibuloy. Di umano'y biktima. Tahimik din kayo sa batikos ng inyong pamilya, inuulit ko, below the belt, laban sa ating Pangulong Marcos. Diba? Yun po yun. Member po kayo ng gabinete. Secretary ng Department of Education. Kaya yung mga tao po ay nananawagan, resign. Hindi naman ho Vice President. Nagre-resign kayo as Secretary of the Department of Education kasi member kayo ng gabinete. Yung Vice President, hindi naman pwedeng galawin yan. Elected po kayo dyan. So yun po yung mga issue. Diba? May katwiran ka pero meron pong hinahanap. Until now, naghahanap ang taong bayan sa mga national issue, international issue na tinalakay ko na, binanggit ko na rito. Wala pong nare-release sa inyo. So, di ba? Any comment, reaction? Maging matalino? May tanong ako, Mike Abe. Naka-tuck-in ka ba? Hindi kasi sabi, nakasalawal ka lang. Ako rin nakasalawal eh. Pero hindi ako naka-necktie. Naka-tuck-in ka. Kasi yung suit na yan, hindi yan pwedeng tuck-out eh. Tuck-in yan eh. Ewan ko sa'yo, Abe. Alam mo, ito lang masasabi ko seriously. Palagay ko, Abe, mag-pass ka kay Pastor Kibuloy. Kasi you don't have the credibility na para batikusin si Kibuloy. Ang tagal mo sa kanya. Lalabas at lalabas, which I know, totoo, na bitter ka. Bitter ka kay Abe. Kasi ako, halimbawa ako, kailangan naman may ethics ka. Turuan kita ng ethics. Halimbawa ako, karoon din naman ako ng boss. At hindi ko rin nakasundo. Hindi ako magre-resign gaya ng pag-resign mo. Magsasubmit ako ng maayos na resignation letter, hindi ako padabog-dabog. Di ba? Sabi nga nila, padabog-dabog ka. Nilaglag mo yung mic mo. Sa English, padebog-debog. Padebog-debog ka, para kang bata. Sa totoo, Abe, yung ginawa mong yon, it's so immature. Para kang bata. Sayang. Naka-necktie ka, para ka namang bata. Nakita mo yung ginawa mo doon? Huwag mo sabihin nila pag mo yung mic.
Ang daming video nun. Tanga ka ba? Ginagawa mong tanga ang taong bayan. So, sige, bumatikos ka. Kung sa akin lang, siguro batikusin mo na sila Duterte kahit na magmumukha kang balimbing, okay na rin. Di ba? Mas katanggap-tanggap kaysa batikusin mo si Pastor, si Kibuloy. Di ba? Ang tagal mo dyan eh. Hindi lang kayo nagkasundo, ganyan ang attitude mo. Halimbawa, paano Kotsoli kung kayo hindi magkasundo ni Kibuloy? Okay lang. Diba? Hindi ako ganon. Hindi naman lahat kasi kailangan pagkasunduan eh. Minsan nga kami ni Banat Bay, magkapatid, magkaiba kami ng content eh. Oh, sabi niya tama, sabi ko mali, sabi niya tama. Pati kami nagkakaiba. Pero yung pagiging bastos ka. Hindi nyo kailangan mag-agree sa lahat ng bagay. Marami akong hindi agree kay Kibuloy, ganun din siya sa akin. Pero kailangan may respeto kayo sa isa't isa. Yun eh. Eh ikaw, para kang bata. Alam mo yung baby? Anong difference ng baby sa matanda? Ang baby, pag may gusto, magtatantrum. Ang matanda, pag may gusto, alam niya, magkakaiba ng gusto ang bawat isa. Lalo't boss mo yan ang may-ari ng SMNI, tanga ka ba? So dapat lumagay ka sa ayos. Kung ayaw mo sa boss mo, mag-resign ka maayos. Eh yan ang boss eh. Siyempre sasabihin niya kung ano. Di sana dati ka na naging vlogger, wala kang boss. Natural, sasabihin ng boss kung anong gusto niya. At natural din, may karapatan kang tumanggi. Pero do it in a respectful manner. Hindi ka parang baby. Di ba yung baby pag nagutom, "Wah!" Oh. Hindi ka marunong mag-consider ng iba. Kaya nga ang tingin ko dun sa mga immature, yung mga hindi marunong makisama, yung sila lagi ang tama, baby. Baby. Bakit? Hindi to marunong tumingin sa paligid eh. Tandaan mo pagka nagkasama-sama, may samahan 'yan. Marunong kang makibagay. Hindi ikaw ang tama ng tama. Kung ikaw lagi ang tama, may tama ka talaga. Oh.